Magandang araw mga study buddy. Tingnan ninyo ito. Napansin ba ninyo ang disenyo nito? Alam ba ninyo na maraming disenyo at likhang sining sa Pilipinas na nagpapakita ng ating kultura at pagiging Pilipino? Halimbawa, paghahabi ng malong, paggawa ng banig, pagpipinta ng mga obra, at maging ang mga tradisyonal na pagkain sa bawat rehiyon. Pero tanong ko sa inyo, kilala ba ninyo ang mga likhang sining sa inyong sariling lugar o rehiyon? Sa video na ito, sabay-sabay nating tuklasin ang iba't ibang likhang sining ng mga rehiyon sa Pilipinas at kung paano ito nagpapakita ng nasyonalismo o pagmamahal sa bansa. Ang ating aralin ngayon ay pagkilala sa mga likhang sining sa kinabibilangang rehiyon. Sa pagtatapos ng video na ito, inaasahan na kayo ay matutukoy ang mga likhang sining ng iba't ibang rehiyon. Mauunawaan ang kahalagahan nito sa kulturang Pilipino at makapagpapakita ng nasyonalismo sa pamamagitan ng pagtangkilik sa mga ito. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Bago tayo magpatuloy, alamin muna natin, ano nga ba ang likhang sining? Ang likhang sining ay mga bagay o gawain na nagpapakita ng talento at kultura ng isang tao o lugar. Maaaring kabilang dito ang pagpipinta, pagsasadula, pag-awit, pagluluto, paghahabi o paggawa ng disenyo. Halimbawa, kung pupunta kayo sa Angono, Rizal, kilala ito bilang Art Capital of the Philippines dahil maraming pintor doon. Ibig sabihin, ang kanilang lugar ay kilala sa sining ng pagpipinta. Kapag kinikilala natin ang mga likhang sining ng ating rehiyon, ipinapakita natin ang ating pagpapahalaga sa kulturang Pilipino. Ngayon naman, alamin natin ang ilang halimbawa ng likhang sining sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Bukidnon, kilala sa pagpaparami ng pinya. Dagupan, sikat sa paghuhuli ng bangus. General Santos, tinatawag na Tuna Capital of the Philippines dahil sa dami ng nahuhuling tuna. Guimaras, kilala sa pinakamatamis na mangga sa bansa. Marinduque, dito ginaganap ang Moriones Festival, isang dulang nagpapakita ng kultura at pananampalataya. Vigan, kilala sa arkitekturang Espanyol at mga lumang bahay. Kita ninyo, iba-iba man ang kanilang likhang sining, lahat ito ay bahagi ng kulturang Pilipino. Ang Pilipinas ay nahahati sa tatlong pangunahing pangkat ng mga isla, Luzon, Visayas, Mindanao, at bawat isa ay may natatanging likhang sining. Halimbawa, ube at strawberry jam, karaniwang makikita sa Luzon. Danggit, kilalang pagkain sa Visayas. Malong, tradisyonal na kasuotan sa Mindanao. Gitara, kilalang produkto ng Cebu sa Visayas. Durian products, kilala sa Mindanao. Ipinapakita ng mga ito na ang kultura ng bawat rehiyon ay may sariling ganda at kahalagahan. Mayroon ding mga disenyong Pilipino na nagpapakita ng sining at kultura. Halimbawa, sa Rimanok, isang makulay na ibon na simbolo ng kulturang Maranao. Okir,
mga disenyong may hugis halaman na ginagamit sa mga dekorasyon ng mga Moro. Tanalak, isang telang hinahabi ng mga Tiboli sa Mindanao. Kapag ginagamit natin o tinatangkilik ang mga ganitong disenyo, ipinapakita natin ang pagmamalaki sa kulturang Pilipino. Ngayon naman, tanong, bakit mahalaga ang likhang sining? Mahalaga ito dahil ipinapakita nito ang talento ng mga Pilipino. Pinapahalagahan nito ang kultura at tradisyon. Nakakatulong ito sa pagpapaunlad ng ating bansa. At higit sa lahat, ang pagkilala at pagtangkilik sa mga likhang sining ay isang paraan ng nasyonalismo o pagmamahal sa ating bansa. Ngayon, ikaw naman ang sasagot. Anong likhang sining sa inyong lugar ang ipinagmamalaki ninyo? Maaaring ito ay pagkain, sayaw, awit, kasuotan o produkto ng inyong probinsya. I-comment ninyo sa ibaba. Sa aralin na ito, natutuhan natin na ang bawat rehiyon sa Pilipinas ay may natatanging likhang sining. Ang mga ito ay nagpapakita ng kulturang Pilipino. At ang pagtangkilik sa mga ito ay isang paraan ng pagpapakita ng nasyonalismo. Tandaan, ang pagmamahal sa sariling kultura ay pagmamahal sa sariling bansa. Kung may natutuhan kayo sa video na ito, like, share, at subscribe sa ating channel para sa mas marami pang Grade 5 lessons na madaling maintindihan at masayang pag-aralan. Kita-kits ulit sa susunod nating aralin. Ngayon gawin natin ang mga sumusunod na gawain para mas lalo nating maisapuso ang ating aralin.